Sa mata ng lipunan, sila ang ehemplo ng perpektong pamilya at respeto. Si Bernard Zhang ay ang itinitingalang haligi, marangal, may prinsipyo at laging tama ang mga desisyon. Si Susan naman ang masunurit inosenteng dalaga na pinalaki sa ilalim ng kanyang gabay. Walang pumapansin sa kanilang malalim na tingin, sa mga haplos na may ibang kahulugan, at sa tensyong namumuo sa tuwing sila lang ang magkasama. Ngunit sa likod ng saradong pinto, may nagbabagang lihim. Ang akala ng lahat na relasyong nakatatanda at nakababatay isang masalimuot na kwento ng pagnanasa at pag-ibig na pinagbabawal ng batas at ng moralidad. Habang pilit na kinakalaban ni Susan ang takot na mawasak ang kanilang mundo, mas lalo naman siyang iginagapos ni Bernard sa isang possessive at mapang-angking pagmamahal. Gaano kalayo ang kaya mong lakbayin para sa pag-ibig na bawal piliin? At paano kung ang taong pinagkakatiwalaan mo ay may tinatago palang sekreto na babago sa lahat? Isang kwento ng pagnanasa, takot at isang pambihirang twist na magpapatunay na ang pag-ibig ay kayang lumikha ng sarili nitong tama sa gitna ng pagkakamali. Bago pa tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-comment kung taga-saan kayo para malaman natin kung saan na nakarating ang ating mga kwento. Ang gabi ay balot ng katahimikan, ngunit sa loob ng malaking silid-aklatan ni Bernard Zhang, ang hangin ay mabigat at puno ng hindi masambit na tensyon. Nakatayo si Susan sa harap ng bintana, pinagmamasdan ng ulan na humahampas sa salamin. Hawak niyang isang libro, ngunit kanina pa lumilipad ang kanyang isip. "Hindi ka pa natutulog, Susan?" Ang boses sa iyon. Marito, malamig, ngunit may kakaibang bagsak na laging nagpapabilis sa tibok ng puso ng dalaga. Lumingon si Susan at nakita si Bernard na pumasok. Dahan-dahang hinuhubad ang kanyang mamahaling sweater. Si Bernard ay kilala sa kanilang bayan bilang isang lalaking may mataas na moralidad. Siya ang takbuhan ng mga nangangailangan, ang huwaran ng mga kabataan at ang tumatayong tagagabay kay Susan mula nang mawalan ito ng pamilya. "Hindi pa po, Tito Bernard." Sagot ni Susan, bahagyang ibinaba ang tingin. Yun ang tawag niya rito sa harap ng ibang tao. Isang tawag na nagpapakita ng agwat ng kanilang edad. Isang tawag na naglalagay ng pader sa pagitan nila. Ngunit nang maisara ni Bernard ang pinto at ilak ito, nagbago ang ihip ng hangin. Nawala ang formalidad. Ang tuwid at kagalang-galang na Ginoo ay napalitan ng isang lalaking may nagbabagang titig. Lumapit si Bernard kay Susan. Bawat hakbang ay tila pag-angkin sa espasyo sa pagitan nilang dalawa. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, kapag tayo lang dalawa, huwag mo akong tatawagin ganyan?" Bulong ni Bernard habang hinahawakan ng baba ni Susan. Pinipilit itong tumingin sa kanyang mga mata. Napalunok si Susan. Ang takot at pagnanasa ay sabay na sumiklab sa kanyang dibdib. "Bernard, baka may makarinig sa atin. Si Aling Marta, baka magising." Tulog na ang matanda. Pagputol ni Bernard, may halo ng makapagpasarili ang kanyang tono. Hindi niya gusto na may ibang pangalan o ibang tao na pumapasok sa usapan kapag kasama niya ang dalaga. Para sa kanya, sa mga sandaling ito, pagmamay-ari niya si Susan. "Nangangatal ka. Takot ka ba sa akin?" "Takot ako sa pwedeng mangyari sa atin." Tapat na sagot ng dalaga. 25 taon ang agwat ng kanilang edad. Sa mata ng lipunan, ang ugnayan nila ay isang kasalanang mortal. Isang iskandalo na pwedeng sumira sa reputasyong iniingatan ni Bernard sa loob ng ilang dekada. Subalit para kay Bernard, walang halaga ang opinyon ng mundo. Hinila niya si Susan palabihit sa kanyang katawan. Naramdaman ni Susan ang init ng dibdib ng lalaki. Ang pamilyar na bango ng mamahaling pabango at tabako. Ang bawat haplos si Bernard ay tila nag-iiwan ng marka. Isang patunay na kahit anong gawin ni Susan, hindi siya makakawala. "Walang makakaalam, Susan. At kahit malaman nila,
Wala akong pakialam. Akin ka. Maring sabi ni Bernard bago siniil ng isang mapusok at mapang-angking halik ang mga labi ng dalaga. Ito ang kanilang sekreto. Isang relasyon na tila tama at disente sa panlabas. Ngunit sa loob ng silid na ito, sila ay dalawang kaluluwang nagkakasala sa ngalan ng isang pinagbabawal na pagmamahal. Habang tinutugon ni Susan ang halik ng lalaki, isang katanungan ang pabalik-balik sa kanyang isip. Hanggang kailan nila maitatago ang apoy bago sila tuluyang matupok nito? Ang bawat halik ni Bernard ay may bigat ng isang lalaking sanay na nasusunod ang lahat ng gusto. Sa loob ng silid-aklatan na pinaliligiran ng mga lumang libro at mamahaling muebles, si Susan ay tila isang ibon na pumasok sa isang marangyang hawla. Humihingal siyang napasandal sa gilid ng mesa, habang ang mga kamay ni Bernard ay marahang humahaplo sa kanyang bewang. Ramdam ang bawat panginginig ng kanyang katawan. "Bernard, pakiusap. Pakinggan mo muna ako." Bulong ni Susan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at ng nag-aalab na emosyon. Ang init ng hininga ng lalaki sa kanyang leeg ay nagpapasuko sa kanyang mga tuhod. Huminto si Bernard, ngunit hindi lumayo. Ang kanyang mga matidilim na mata ay nakatitig sa mukha ng dalaga. Tila binabasa ang bawat takot na nakasulat doon. "Anong gusto mong sabihin, Susan? Na mali ito? Na dapat tayong huminto?" Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. "Huli na para dun. Natatakot ako para sa'yo." Pag-amin ni Susan, tulian ng pumatak ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ang matitigas na bisig ng lalaki. "Ikaw si Zhang Bernard. Ang pangalan mo ang tinitingala sa bayang to. Kapag may nakakita sa atin, kapag may nakatunog sa ginagawa natin sa tuwing sumasapit ang gabi, mabubasa ka at hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung ako ang magiging dahilan ng pagbagsak mo." Ang pag-aalala ni Susan ay taos-puso, ngunit para kay Bernard, ang takot na iyon ay isang hamon sa kanyang pagkalalaki at sa kanyang kontrol. Mas lalo niyang inilapit ang katawan sa dalaga, hanggang sa maramdaman ni Susan ang mabilis sa tibok ng puso ng lalaki. "Hayaan mo sila mag-usap. Hayaan mong mawasak ang mundong to. Huwag lang sa atin." Maring saad ni Bernard, puno ng pagkamakapag-sarili ang boses. "Pinalaki kita, Susan. Binigay ko ang lahat ng pangangailangan mo. Binantayan kita habang lumalaki ka. At sa bawat taon na lumilipas, alam mo kung ano ang mas naging malinaw sa akin." Napatitig si Susan at hindi makapagsalita. "Na hindi kita kayang makitang mapunta sa iba. Akin ka, Susan. Kahit anong batas o moralidad pa ang harapin ko, walang makakabawi sa akin ng kung ano ang sinimulan natin." Ang mga salitang iyon ay parang kadena na mas lalong nagpatibay sa pagkakatali ni Susan kay Bernard. Alam niya ang agwat ng kanilang edad. Alam niya na sa paningin ng marami ay tila isang ama o tiyuhin ang turing nito sa kanya. Ngunit ang gabi-gabing tagpo sa silid na ito ay nagpapatunay na ang lahat ng iyon ay isang huwad na maskara. Dahan-dahang binuhat ni Bernard si Susan at iniupo sa ibabaw ng malawak na mesang gawa sa mahogany. Nagkalat ang ilang mga dokumento, ngunit walang pakialam ang lalaki. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng desk lamp, pinanood ni Bernard ang bawat reaksyon ni Susan, habang dahan-dahan nitong ibinababa ang zipper ng suot nitong bestida. Ang takot ni Susan ay unti-unting napalitan ng pagnanasa. Isang pagnanasa ang matagal na niyang sinusubukang ibaon, ngunit mas lalo nag-aalab sa tuwing hinahawakan siya ng lalaki. Isinuko niya ang kanyang sarili sa gabi, sa bawal na haplos at sa pag-ibig na alam niyang wawasak sa kanila balang araw. Kinaumagahan, bumalik ang lahat sa normal. Isang normalidad na unti-unting pumapatay sa katinoan ni Susan. Nasa hapagkainan sila. Si Bernard ay nakasuot ng kanyang formal na suit.
Seryoso nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. Si Aling Marta, ang matandang kasambahay na halos kasabay na ring lumaki ni Bernard, ay abala sa pag-aasikaso ng almusal. Susan, yung mukha mo ay tila hindi napagkatulugan ng maayos ah. Puna ni Aling Marta habang inilalapag ang platito ng prutas. May gumagambala ba sa'yo, dalaga? Nabitawan ni Susan ang kanyang kutsara. Lumikha ito ng kalatog na umalingaw sa tahimik na silid kainan. Opo. Medyo sumakit lang po ang ulo ko kagabi dahil sa ulan, Aling Marta. Mula sa likod ng dyaryo, bumaba ang tingin ni Bernard kay Susan. Walang emosyon ang kanyang mukha at tila isang estranghero na walang kinalaman sa mga mainit na tagpo sa silid-aklatan kagabi. Kung masama ang pakiramdam mo, Susan, huwag ka munang pumasok sa universidad ngayon. Magpahinga ka dito sa bahay. Formal na saad ni Bernard. Ang boses nito ay puno ng otoridad. Ang mismong boses na ginagamit niya kapag humaharap sa mga mamamahayag at kasosyo sa negosyo. Ayos lang po ako, Bernard. Sagot ni Susan. Pilit na huwag gamitin ang tito dahil alam niyang magagalit ito kapag sila na naman ang magkasama. Mabuti naman, sagot ni Bernard. Bago tumayo at inayos ang kanyang coat. Bago siya umalis, lumapit siya kay Susan at tinapik ang balikat nito. Isang galaw na sa paningin ni Marta ay simpleng paggabay ng isang nakatatanda. Ngunit para kay Susan, ang bawat daliri ni Bernard ay tila nag-iwan ng apoy na gumising sa kanyang gunita kagabi. Nang makaalis si Bernard, naiwan si Susan kasama si Aling Marta. Hindi mapakali ang dalaga at may kung anong bigat sa kanyang dibdib. Napakaswerte mo talaga sa protector mo, Susan. Biglang wika ni Aling Marta habang nagpupunas ng mesa. Si Sir Bernard, napakabuting tao. Mula nang kunin ka niya sa ampunan matapos ang aksidente ng mga magulang mo, hindi ka na niya pinabayaan. Itinuring ka niya parang tunay na kadugo. Kahit pa wala kayong kahit anong ugnayan sa usapin ng pamilya. Napatigil si Susan. Ano pong ibig niyong sabihin, Aling Marta? Diba? Malapit na kaibigan siya ng mga magulang ko. Oo, pero alam mo naman ang mga tsismis sa bayan noon. Sabi nila, may malalim na atraso ang pamilya mo kay Bernard. Pero tingnan mo, pinili ka pa rin yung kupkupin at protektahan. Pailing-iling na sabi ng matanda. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng malaking tanong sa isip ni Susan. Atraso? Anong tinatago ni Bernard sa kanya? Sa loob ng 5 taon na magkasama sila, ang alam lang ni Susan ay ang version ng kwento na ibinigay sa kanya ni Bernard, na kailangan niya itong sundin, na utang niya rito ang kanyang buhay. Habang nakatingin sa bintana kung saan umalis ang sasakyan ni Bernard, nakaramdam si Susan ng malamig na takot. Ang lalaking nagmamay-ari ng kanyang katawan at puso ay tila may mas malalim pang lihim na hindi niya alam. At ang relasyong akala niya ay bunga lang ng pinagbabawal na pagnanasa ay baka isang masalimuot na laro kung saan siya ang biktima. Hindi nakapasok si Susan sa universidad. Ang mga salita ni Aling Marta tungkol sa atraso ng kanyang mga magulang ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang isipan. Umakyat siya sa kanyang silid, ngunit kahit ang sarili niyang kwarto ay tila amoy Bernard mula sa mga mamahaling pabango na inireregalo nito hanggang sa mga libro na pinagpapabasa nito sa kanya upang hubugin ang kanyang kaisipan ayon sa gusto ng lalaki. Bandang 2 ng hapon nang bumukas ang pinto ng kanyang silid nang walang kumatok. Lumingon si Susan at naramdaman ang biglang pagsikip ng kanyang dibdib na makita si Bernard. Hindi ito dumaan sa opisina o sa harapang pinto. Ginamit nito ang pribadong hagdanan na nag-uugnay sa silid-aklatan nito patungo sa silid ng dalaga. Bakit narito ka? Akala ko may pagpupulang ka sa mga kasosyo mo mula sa Maynila. Tanong ni Susan at pilit na pinapakalma ang boses habang umuupo sa gilid ng kanyang kama. Inalis si Bernard ang kanyang necktie at itinapon ito sa sahig. May kakaibang talim ang kanyang mga mata. Isang emosyon na hindi madalas makita ng publiko. Lumapit siya kay Susan at binuhat ang mukha ng dalaga gamit ang isang kamay. Masakit ang pagkakahawak niya.
sapat para mapadaing si Susan ng bahagya. Nalaman kong may naghahanap sa'yo sa universidad kaninang umaga. Susan, isang batang lalaki. Kaklase mo raw. Malamig na saad ni Bernard. Ang kanyang hininga ay mainit at may amoy ng alak. Isang patunay na hindi siya nanggaling sa isang formal na pagpupulong, kundi sa isang kumpidensyal na transaksyon. Sino siya? Si Mark lang yun. Humihingi lang siya ng kopya ng mga tala para sa pagsusulit. Huwag mo akong pagsinungalingan. Maring bulyaw ni Bernard bagamat sapat lang ang lakas ito para hindi marinig sa labas ng silid. Nilapit niya ang kanyang mukha kay Susan. Halos magdikit ang kanilang mga ilong. Sinabi ko sa iyo, Susan, ang mundong labas ay mapanganib para sa iyo. Ako lang ang kailangan mo. Ako lang ang pader na nagpoprotekta sa iyo sa mga taong gustong manakit sa pamilya mo. Protection ba to, Bernard? O pagkukulong? Biglang naisumbat ni Susan. Dala ng halo-halong takot at ng mga narinig niya kay Aling Marta. Ano ba talaga nangyari? 5 taon na nakakaraan. Anong atraso ng mga magulang ko sa iyo, ha? Natigilan si Bernard. Ang kanyang possessive na hawak ay bahagyang lumuwag. Ngunit napalitan ito ng isang madilim at nakakahindik na tawa. Isang tawa na nagpatindig ng balahibo ni Susan. Sino nagkwento sa inyan? Ang matandang si Marta? Bulong ni Bernard habang dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ni Susan. Pababa sa kanyang lieg hanggang sa maramdaman ng mabilis at tibok ng puso ng dalaga. Walang atraso ang mga magulang mo sa akin, aking sinta. Ang katotohanan ay mas masalimot pa kaysa sa inaakala mo. Ngunit isang bagay ang titiyakin ko sa iyo. Pabilis itong itinalo ng katawan sa ibabaw ni Susan. Dahilan para mapahiga ang dalaga sa malambot na kama. Nararamdaman ni Susan ang bigat at ang nag-aalab na pagnanasa ng lalaki na tila nanggangalaiti sa galit at pagsiselos. Kahit anong malaman mo, kahit sinong multo na nakaraan ng bumangon, hindi ka na makakaalis sa akin. Akin ka, Susan. Pinanday kita para maging akin. Ang mga labi ni Bernard ay marahas na sumakop sa mga labi ni Susan. Pinatatahimik ang bawat reklamo nito habang ang kamay ng lalaki ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mga buhok. Pilit na nilulunod ang dalaga sa isang bawal, ngunit masarap na parusa. Lumipas ang ilang araw matapos ang marahas na tagpo sa silid ni Susan. Mas naging mapagmatsyag si Bernard. Bawat galaw ni Susan ay may nakabantay na tauhan. Ngunit ang obsesyon ng lalaki ang mismong magiging daan para makahanap si Susan ng butas. Isang gabi, habang si Bernard ay nasa isang biglaang pagtitipon ng mga politiko sa bayan, pumasok si Susan sa silid-aklatan. Alam niyang nandun ang sagot. Alam niyang may itinatagong dokumento ang lalaki na magpapaliwanag sa lahat. Gamit ang isang maliit na hairpin na natutunan niyang gamitin mula sa panonood ng mga palabas, sinubukan niyang buksan ang pinakailalim na drawer ng lamesa ni Bernard. Matapos ang halos 20 minutong pagpapawis, nabuksan ng drawer. Sa loob nito ay may isang lumang folder na may kulay gintong selyo ng pamilyang Zhang. Sa unang pahina, nakasulat ang mga pangalan ng kanyang mga magulang. Ngunit ang labis na nagpabilis sa tibok ng puso ni Susan ay ang isang dokumento ng pag-ampon at isang kasunduan na may pirma ng kanyang yumaong ama. Habang binabasa ni Susan ang mga legal na termino, unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang nakasulat doon ay hindi tungkol sa utang o atraso. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng pamilyang Zhang at ng kanyang ama na si Bernard. Pala ang nag-ayos ng paglipat kay Susan sa ampunan matapos ang aksidente para lamang legal niya tong mabili o makuha sa ilalim ng kanyang pangalan bilang guardian na walang legal na sabit sa ibang kamag-anak. Ngunit may isang piraso ng papel na nakasingit sa pinakahuli. Isang lumang sertipiko ng kapanganakan na may pangalang Susan Zhang. Ano to? Bulong ni Susan sa sarili habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kung Zhang Zia, ibig sabihin ay magkadugo sila. Ang pakaramdam ng kasalanan at dumi ay biglang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat haplos at talik ni Bernard ay biglang nagkaroon ng multo ng insesto sa kanyang isipan.
Maganda bang binabasa mo, Susan? Isang malamig na boses ang nanggaling sa pintuan ng silidaklatan. Nakatayo doon si Bernard. Basang-basa ng ulan ng kanyang coat at may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang sa isang hayop na handang pumatay ng mamumula sa kanyang teritoryo. Napabitaw si Susan sa mga papel. Nagkalat ang mga ito sa sahig. Bernard, totoo ba? Totoo ba to na magkamag-anak tayo? Kaya mo ba ako kinuha dahil pamangkin mo ako o anak mo ako sa labas? Ang kanyang boses ay umaabot na sa hysteria. Ang takot na nagmula sa moralidad ay mas matindi kaysa sa takot sa pisikal na pananakit. Dahan-dahang lumapit si Bernard. Bawat tapak ng kanyang sapatos sa mga nagkalat na papel ay tila tunog ng paparating na hatol. Hindi siya nagalit. Sa halip ay lumuhod siya sa harap ni Susan. Pinulit ang sertipiko ng kapanganakan at tinignan ng dalagin ng may malalim na pagmamahal na may halong kabaliwan. Yan ang gustong paniwalaan ng mundong to, Susan. Yan ang ginawa kong proteksyon para walang sino mang lalaki ang magtangkang lumapit sa iyo habang pinalalaki kita. Bulong ni Bernard habang nilalagay ang papel sa bulsa nito. Hinawakan niya mukha ng dalaga na kayo umiiyak na sa takot. Ngunit nagkakamali ka. Walang isang patak ng dugo ng mga zang ang dumadali sa mga ugat mo. At ang sertipikong yan, ang magiging susi para makuha ko ang lahat ng ari-arian na sadyang ninakaw ng pamilya mo sa akin. Ang huling pangungusap ni Bernard ay nag-iwan ng mas malaking misteryo. Sino ba talaga si Susan sa buhay ni Bernard? Isang kasangkapan sa higante nitong paghihiganti? O ang premyo na ayaw nitong pakawalan? Ang mga salita ni Bernard ay parang kulog na umalingaw-ngaw sa isip ni Susan. Ninakaw ng pamilya mo sa akin. Nakatingin lang ang dalaga sa lalaki habang dahan-dahan itong tumatayo mula sa pagkakalunod. Ang takot na naramdaman niya kanina na baka magkadugo sila ay napalitan ng isang malalim at masalimuot na kalituhan. Kung hindi sila magkadugo, bakit may sertipiko ng kapanganakan na nag-uugnay sa kanya sa pangalang Zhang? Anong ibig mong sabihin, Bernard? Nanginginig ang boses na tanong ni Susan at pilit na umaatras hanggang sa sumadsad ang kanyang likod sa malamig na kahoy ng istante ng mga libro. Anong ninakaw ng pamilya ko? Ang alam ko, ang sabi mo sa akin malapit kang kaibigan ng mga magulang ko. Inilapag ni Bernard ang kanyang baso ng alak sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng salamin sa kahoy ay tila hatol sa katahimikan ng gabi. Lumapit siya kay Susan. Dahan-dahan, walang pagmamadali, ngunit may bigat na nag-aalis ng hangin sa silid. Kaibigan? Isang mapait at mapanganib ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Yun ang kwentong ipinalalamon ko sa bayan, Susan. Yun ang bersyon na gusto kong paniwalaan mo para sumunod ka sa bawat utos ko ng may utang na loob. Ngunit ang katotohanan ay mas madilim. Ang ama mo, ang lalaking inaakala mong marangal, ang nagpabagsak sa unang negosyo ng pamilya ko. Ninakaw niya ang mga patent, ang mga lupain, at iniwan ng mga Zhang na halos walang makain 30 taon na nakakaraan. Nalaki ang mga mata ni Susan. Hindi totoo yan. Mabuting tao ang papa ko. Mabuting tao sa paningin mo dahil bata ka pa nun. Biglang bulyaw ni Bernard. Ang kanyang seryoso at kontrolado mukha ay saglit na napalitan ng puot. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Susan at marinitong isinandal sa estante. Dahilan para may ilang libro ang malaglag sa sahig. Kinuha ko ang lahat ng sa akin, Susan. Isa-isang binawi ng kamay ko ang bawat sentimo na nawala sa amin. At nang mamatay sila sa aksidente, nalaman kong may natitira pa silang isang natatanging kayamanan. Tinitigan ni Bernard ang mga labi ni Susan. Ang kanyang galit ay mabilis na napalitan ng isang marahas at possessive na pagnanasa. Inilapit niya ang kanyang mukha. Ramdam ni Susan ang mabilis at mainit na hininga ng lalaki. Ikaw, Susan, ikaw ang pinakamagandang bagay na naiwan ng pamilya mo. Noong una, binala kong kunin ka para maging kasangkapan.
para mabulok ka sa ilalim ng kapangyarihan ko bilang ganti sa ama mo. Ang sertipikong yon, ginawa ko yun para maipasok kita sa pangalan ko. Para legal kong makontrol ang natitirang tiwala at pondo ng mga magulang mo na nakapangalan sa isang Susan Zhang na hindi mo alam na umiiral. Ginamit mo lang ako. Luha ang hiyaw ni Susan. Pilit na tinutulak ang matigas na dibdib ng lalaki. Ang lahat ng haplos mo, ang lahat ng sinasabi mo para lang sa paghihigante. Yan ang plano noon. Mabilis na sagot ni Bernard bago niya marasa sinakop ang mga labi ni Susan. Ang halik na iyon ay hindi lang puno ng pagnanasa. Ito'y may kasamang galit, pag-angkin at isang pag-aming pilit na tinatago ng lalaki. Pilit na pumalag si Susan, ngunit mas lalong humigpit ang yakap ni Bernard sa kanyang bewang. Itinataas ang kanyang katawan upang mas lalo magdikit ang kanilang mga balat. Nang pakapalan ng lalaki ang kanyang mga labi, bumaba ang halik nito sa kanyang leeg. Marasa ng ngingit-ngit at tila nag-iiwan ng mga permanenteng marka ng pag-aari. Ngunit nagkamali ako, Susan. Bulong ni Bernard sa gitna ng kanyang mga halik. Ang boses ay paos at puno ng pagsuko sa sarili nitong emosyon. Nahulog ako sa sarili kong patibong. Hindi na kita kayang pakawalan. Kahit makuha ko lahat ng kayamanan ng mundo, mas gusto kong ikaw ang nakakulong sa piling ko. Akin ka. Ganti man ito o pag-ibig, hindi ka na makakaalis pa. Matapos ang gabing iyon, naramdaman ni Susan na lalong naging masalimuot ang kanyang mundo. Hindi na siya pinapayagang lumabas ng mansyon ng walang taong bodyguard sa nakabuntot. Si Bernard naman ay mas naging agresibo. Tuwing gabi, pumapasok ito sa kanyang silid ng walang pasabi. Inaangkin ng kanyang katawan ng may halo ng puot sa nakaraan at matinding takot na baka isang araw ay bigla siyang maglaho. Habang nakaupo sa may hardin si Susan isang hapon, pinagmamasdan ng mga bantay sa gate. Lumapit si Aling Marta na may dalang tsaa. Baka sa mukha ng matanda ang pag-aalala. Susan, napapansin ko ang mga pasa sa braso mo nitong mga nakarang araw. Mahinang wika ng matanda. Sinisiguradong walang makakarinig na bodyguard. May hindi ba magandang nangyayari sa inyo ni Sir Bernard? Alam kong mahigpit siya pero ayos lang po ako, Aling Marta. Medyo nagiging pabaya lang po ako sa mga gamit sa kwarto kaya nabubunggo. Pagsisinungaling ni Susan, hindi niya pwedeng sabihin ng totoo. Paano niya ipapaliwanag na ang lalaking tinitingala ng bayan ay gabi-gabing nagpapakasasa sa kanyang katawan dahil sa isang lumang utang ng dugo at salapi. Alam mo, Susan, may isang bagay na matagal ko na gustong sabihin sa'yo. Pagpapatuloy ni Aling Marta at bahagyang nanginginig ang boses. Tungkol sa aksidente ng mga magulang mo 5 taon na ang nakakaraan. Nung gabing mamatay sila, hindi ba't kasama mo sila sa sasakyan? Napatigil si Susan sa pag-inom ng tsaa. Ang kanyang alaala sa gabi ng aksidente ay malabo. Ang natatandaan lang niya ay ang nakasisilaw na ilaw ng isang truck. Ang malakas sa salpukan at pagkatapos ay nagising na siya sa ospital, kung saan si Bernard na nag-aalaga sa kanya. Opo, pero hindi ko na po masyadong matandaan ang mga detalye dahil sa trauma. Sagot ng dalaga. May nakita ako mga lumang ulat ng pulisya na itinapon ni Sir Bernard sa basurahan noon bago kayo lumipat dito sa mansyon. Bulong ni Aling Marta. Lalong lumapit kay Susan. Ang sabi sa ulat, hindi simpleng aksidente ang nangyari. May naggupit sa preno ng sasakyan ng mga magulang mo. At ang huling taong nakitang kausap ng papa mo sa talyer bago sila bumiyahe ay ang mismong tauhan ni Bernard. Parang binuhusan ng malabig na tubig si Susan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Sapat para makaramdam siya ng hilahil at pagkahilo. Pinatay ba ni Bernard ang mga magulang ko? Isang matinding takot ang bumalot sa kanya. Kung totoo ang hinala, ibig sabihin na natutulog siya gabi-gabi kasama ang mamamatay tao ng kanyang pamilya. Ang bawat halik at haplos
na nagpapakilig at nagpapasuko sa kanya noon ay biglang nagmukhang isang malaking sumpa. Huwag mo sasabihin na galing sa akin to, Susan, ha? Natatakot lang ako para sa iyo. Napakalakas ng kapit ni Sir Bernard sa batas. Pag-aalala ng matanda bago mabilis na naglakad pabalik sa loob ng bahay. Naiwan si Susan na nanginginig sa upuan. Tinignan niya ang kanyang mga palad. Pakiramdam niya unti-unti na siyang nalulunod sa isang kumunoy ng kasalanan at kasinungalingan. Kailangan niyang malaman ng buong katotohanan. Ngunit paano siya makakawala sa isang lalaking may mataas na moral sa paningin ng lipunan? Ngunit may hawak na kadena sa kanyang buong pagkatao. Nang sumapit ang gabi, bumukas muli ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok si Bernard. Seryoso ang mukha. Hinuhubad ang kanyang relos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nagtago si Susan. Tinitigan niya ito na may halong galit at panunumbat. Bernard, tawag niya habang papalapit ang lalaki sa kanya. Ikaw ba? Ikaw ba ang pumatay sa mga magulang ko? Napatigil si Bernard sa pagtanggal ng kanyang relos. Ang hangin sa loob ng silid ni Susan ay biglang naging kasing lamig ng yelo. Ang seryoso mukha ng lalaki hindi kinitaan ng gulat, kundi ng isang malalim at madilim na kalkulasyon. Dahan-dahan niya inilagay ang relo sa ibabaw ng side table bago hinarap ang nanginginig ngunit palaban na dalaga. Sino nagpasok ng ganyang basura sa utak mo, Susan? Malamig at mahinahong tanong ni Bernard, ngunit ang bawat salita ay may talim na tila nagbabanta. Sumagot ka, Bernard! Hiyaw ni Susan at tulian ng pumatak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Lumapit siya rito. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ikaw ba nag-utos ha? Isabotahe ang sasakyan ng mga magulang ko? Kaya mo ba ako kinuha? Para itago ang krimen mo at gamitin ako para makuha mga ari-ari ang sinasabi mong ninakaw ko sa'yo? Salib na sumagot ng marahas ay mabilis ay hinawakan ni Bernard na magkabilang pulso ni Susan. At binuhat ito pa itaas. Ikinulong ang dalaga sa pagitan ng kanyang matitigas sa bisig at ng dingding. Mas lalo naging intense ang titig ng lalaki. Puno ng possessiveness, poot at isang emosyong tila matagal lang gustong sumabog. Kung akong pumatay sa kanila, Susan, sa tingin mo ba ay buhay ka pa ngayon? Bulong ni Bernard. Halos magdikit ang kanilang mga labi sa bawat pagbuka ng kanyang bibig. Kung wala akong pakialam sa'yo, hinayaan ko na lang na mamatay ka rin sa aksidenteng yon. Hinayaan ko na lang na maubos ang dugo mo sa kalsada. Nagsisinungaling ka. May nakakita sa takuhan mo sa talyer bago kami bumiyahe. Pilit na pumapalag si Susan, ngunit mas lalong ibinao ni Bernard ang katawan nito sa kanya. Ramdam na ramdam ang bawat kurba at panginginig ng dalaga. Oo, nandun ang tauhan ko. Pag-amin ni Bernard na kinalaki ng mga mata ni Susan. Nandun sila dahil nalaman kong may nagbabalak na pumatay sa ama mo. Pinapunta ko siya para pigilan ang pagsabotahe. Ngunit huli na ang lahat. Ang tao nag-utos sa gupitin ng preno ng sasakyan niyo ay hindi ako, kundi ang sarili mong tsuhin. Si Arthur, ang lalaki nagmamalinis sa gustong kumuha sa iyo ngayon para makuha ang tiwala ng kumpanya. Nanghina ang mga tuhod ni Susan sa kanyang mga narinig. Si Arthur, ang tanging kamag-anak na alam niyang natitira sa kanya. Hindi kita kinuha para maghiganti sa buhay mo, Susan. Patuloy ni Bernard. Ang kanyang boses ay biglang naging paos at puno ng kakaibang pagsuko. Dahan-dahang bumaba ang kanyang mga labi sa leeg ni Susan. Humalik ng mariin at mapusok doon. Tila binabawi ang lakas ng dalaga sa pamamagitan ng kanyang mga haplos. Kinuha kita dahil ikaw lang ang mahalaga sa akin. Ang peking sertipiko. Ang pag-ampon. Ginawa ko ang lahat ng yun para protektahan ka mula kay Arthur. Para wala kang legal na karapatan, ang pamilya mo na ilayo ka sa akin. Nalilito ang isip ni Susan, ngunit ang init ng katawan ni Bernard at ang pamilyar na bango nito ay muli nagpabagsak sa kanyang mga depensa. Habang umarahas siyang hinahalikan ng lalaki, unti-unting nawawala ang kanyang lakas na lumaban. Isinuko niya ang kanyang sarili sa bawal na pagmamahal na ito.
kahit pa ang buong paligid niya ay puno ng kasinungalingan at dugo. Kinaumagahan, hindi na mapakali si Susan. Ang pag-amin ni Bernard tungkol kay Tito Arthur ay nag-iwan ng malaking lamat sa kanyang paniniwala. Sino nagsasabi ng totoo? Si Aling Marta ba? Na nakakita ng ulat? O si Bernard na gabi-gabi nagpapakita ng matinding obsession sa kanya? Habang wala si Bernard dahil sa isang biglaang pagpupulong sa labas ng bayan, isang hindi kilalang numero ang tumawag sa cellphone ni Susan. Susan, ako ito. Ang Tito Arthur mo. Wika ng isang matandang boses sa kabilang linya. Mukhang nagmamadali ito at balisa. Kailangan natin magkita. Pamangkin kita. Hawak ka ng isang demonyo. Si Zang Bernard ang pumatay sa mga magulang mo para makuha mga lupain natin. May hawak akong ebidensya. Pumunta ka sa lumang bodega sa labas ng bayan ngayon din bago ka pa niya tuluyang mabasa. Dahil sa matinding kalituhan at kagustuhang matapos na ang lahat ng sekreto, nagpa siya si Susan na tumakas. Ginamit niya ang pagkakataon habang nagpapalit ng shift ang mga bodyguard sa mansyon. Mabilis siyang sumakay ng taxi patungo sa lumang bodega. Pagdating niya roon, madilim at amoy kalawang ang paligid. Sa gitna ng bodega nakatayo si Tito Arthur. May kasamang dalawang armadong lalaki. Ngunit sa halip na yakap ng isang nag-aalalang kamag-anak ang sumalubong kay Susan, isang malamig na ngiti ang nakita niya sa mukha nito. Mabuti naman at napakadali mong nalinlang, Susan. Wika ni Arthur habang dandang lumalapit sa kanya. Eksakto ang hinala ko. Gagamitin mo ang galit mo kay Bernard para lumabas sa hawla mo. Tito Arthur, nasaan ang ebidensya? Kabadong tanong ni Susan. Napapahakbang pa atras nang mapansin ang masasamang tingin ng mga kasama nito. Walang ebidensya laban kay Bernard. Dahil ang totoo, ako talaga ang nagpatanggal ng preno ng kotse ng kapatid ko noon. Natatawang pag-amin ni Arthur. Ngunit masyadong matalino si Bernard. Itinago ka niya sa ilalim ng pangalang Zang para hindi ko makuha ang huling pirma na kailangan ko para mailipat sa akin ang lahat ng shares ng pamilya natin. Ngayong narito ka na, pipirmahan mo ang mga dokumentong to. At pagkatapos, gagawin natin isang malaking trahedya ang pagkamatay mo na si Bernard ang sisisihin ng buong bayan. Hindi, bulong ni Susan. Nanginginig sa takot. Napagtanto niya na tama si Bernard sa lahat ng oras na ito. Ang lalaking akala niya possessive na kontrabida ang siya palang tanging napoprotekta sa kanya mula sa totoong halimaw. Bago pa man siya mahawakan ng mga tauhan ni Arthur, isang malakas na kalatugan ang galing sa pintuan ng bodega. Ang bakal na pinto ay marahas na bumukas at doon ay pumasok si Zang Bernard. May hawak ng baril at ang kanyang mga matay nag-aapoy sa matinding galit na tila handang pumatay ng sino mang humawak sa kanyang pag-aari. Bitawan niyo siya! Banta rito at nakakapangilabot na utos si Bernard na umalingaw sa buong bodega. Ang bawat hakbang ni Bernard papasok sa madilim na bodega ay may dalang bigat ng kamatayan. Ang kanyang formal na polo ay bahagyang nakabukas sa may leeg at ang kanyang mga matay nakatutok lang kay Susan na kasalukuyang hawak ng isa sa mga tauhan ni Arthur. Sa likod ni Bernard ay ang kanyang mga armadong tauhan. Seryoso at handang magpaula ng bala sa isang hudyat lang ng kanilang amo. Bernard, nangihinang bulong ni Susan. Ang takot na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang malalim na kapanatagan nang makita ang lalaki. Kahit pabawal ang kanilang relasyon, sa mga sandaling ito, alam niyang si Bernard lang ang kaligtasan niya. Natawa naman ng mapait si Arthur, bagaman bakas ang kaba sa kanyang boses. Zang Bernard, laging saktong dumating. Masyado mong binantayan ang babaeng yan. Bakit? Dahil ba kapag nawala siya, mawawala rin ang lahat ng ari-ari ang pilit mong kinamkam? Akala mo ba'y ari-arian ang habol ko rito, Arthur? Isang nakakatakot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bernard. Ibinaba niya ng bagya ang kanyang baril ngunit ang kanyang titig ay nanatiling nakapako sa tiyuhin ni Susan. Wala akong pakialam sa mga shares o sa kumpanya ng mga magulang ni Susan.
Matagal ko nang nabili ang mga iyon sa ilalim ng sarili kong pangalan nang palugin mong ibenta ang mga ari-arian mo nun. Ang tanging dahilan kung bakit kita hinayaang mabuhay hanggang ngayon ay para hintayin ang sandaling ito. Ang sandaling ilalantad mong sarili mong dumi sa harap ni Susan. Nalaki ang mga mata ni Arthur. Anong sinasabi mo? Mabilis na sumay niya si Bernard. Bago pa man makakilos sa mga tauhan ni Arthur, mabilis na sumugod ang mga tauhan ni Bernard. Umalingaw ang tunog ng mga putok ng baril sa loob ng bodega. Mabilis na hinila ni Bernard si Susan papalayo sa kaguluhan at sinalubong ito ng isang mahigpit na yakap. Ibinaon ang mukha ng dalaga sa kanyang dibdib upang hindi nito makita ang dumanak na dugo. Shh! Narito na ako, aking sinta. Ligtas ka na. Bulong ni Bernard habang ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa buhok ni Susan. Pilit na pinapakalma ng nginginig nitong katawan. Nang matapos ang mabilis sa engkwentro, nakita ni Susan si Arthur na nakaluhod na sa sahig. May tama ng bala sa binti at pinaliligiran ng mga tauhan ng batas nang kasunod pa lang dumating ni Bernard. Ginamit ni Bernard ang kanyang koneksyon sa mga otoridad upang tuluyang maipakulong ang totoong pumatay sa mga magulang ni Susan. Habang sinasakay si Arthur sa sasakyan ng pulis, lumingon si Bernard kay Susan. Ang possessive at mapang-angking sulyap nito ay nandun pa rin. Ngunit may halo na itong pag-aalala at malalim na pagmamahal. Ngayong alam mo na ang katotohanan, Susan. Natatakot ka pa rin ba sa akin? Tumingin si Susan sa mga mata ng lalaki. Ang lahat ng alinlangan ay tuluyan ng naglaho. Umiling siya at masalong nang isiniksik ang sarili sa mga bisig ni Bernard. Hindi na, Bernard. Hindi na. Isang buwan, matapos ang madugong paghaharap sa bodega, unti-unting bumalik ang katahimikan sa mansyon ng mga Zhang. Si Arthur ay tuloy ng nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa pagpatay sa mga magulang ni Susan at sa tangkang pagdukot sa dalaga. Kasabay nito, ipinawalang bisa rin ang peking sertipiko ng kapanganakan na nag-uugnay kay Susan sa pangalang Zhang bilang kamag-anak. Sa mata ng batas, wala nang anumang hadlang o ugnayan ng dugo sa pagitan ni Bernard at Susan. Ngunit sa mata ng bayan, nanatili ang usap-usapan tungkol sa kanilang agwat sa edad. Si Bernard ay 45 taong gulang na, habang si Susan ay 21 taong gulang pa lamang. Isang gabi habang nasa loob muli sila ng silid-aklatan, ang silid na naging saksi sa kanilang bawal na pagnanasa. Nakaupo si Susan sa kandungan ni Bernard habang ang mga kamay ng lalaki ay marahang humahaplo sa kanyang buhok. Aalis na tayo ng bansa, Susan. Biglang wika ni Bernard. Ang kanyang boses ay puno ng pinal na desisyon. Hindi ko gustong marinig mo ang mga bulong ng mga tao sa bayang ito. Hindi ko gustong isipin mo na ang pag-ibig ko sa iyo ay isang kasalanan. Tumingin si Susan sa lalaki. Hinawakan ng matitigas itong pisngi. Kahit saan mo ako gustong pumunta, Bernard, sasama ako. Wala na akong pakialam sa sasabihin nila. Nung akala ko ikaw ang pumatay sa mga magulang ko, mas natakot ako sa ideya na mawawala ka sa piling ko kaysa sa katotohanan ng krimen. Doon ko nalaman na tulian mo na akong nag-aapos sa iyo. Isang bihirang at totoong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bernard. Ang kanyang mapang-angking pag-uugali ay hindi nawala, kundi mas naging malalim at protektibo. Hindi kita ginapo, Susan. Hinayaan ko lang na matuklasan mo kung kanino ka talaga nararapat at hindi kita pakakawalan. Inilapit ni Bernard ang kanyang mga labi kay Susan at sa pagkakataong ito, ang halik ay hindi na puno ng takot o puot sa nakaraan. Ito'y isang halik ng pagtanggap, ng malayang pagnanasa at ng pangakong haharapin ng bagong bukas ng magkasama. Malayo sa mga maskara ng moralidad na pilit nilang isinuot noon. Sa isang pribadong villa sa dalampasigan ng Tuscany, Italy, ang tunog ng mga alon ay naghahatid ng isang payapang musika. Nakatayo si Susan sa balkonahe, nakasuot ng isang simpleng puting bestida na sumasabay sa ihip ng hangin. Mas lalo siyang gumanda. Ang mga bakas ng takot at pag-aalangan sa kanyang mga mata noon ay napalitan ng tunay na kaligayahan. Mula sa kanyang likod,
Naramdaman niya ang pamilyar na init ng katawan ni Bernard. Ipinasok ng lalaki ang kanyang mga braso sa baywang ni Susan at isinandal ang kanyang baba sa balikat ng dalaga. Humalik ng bahagya sa leeg nito. "Masaya ka ba dito, Susan?" Tanong ni Bernard habang pinagmamasdan din ang papalibog na araw. "Sobra, Bernard," sagot ni Susan. Lumingon siya ng bahagya upang suklian ng lalaki ng isang matamis na halik. Dito walang nakakakilala sa atin bilang nakatatanda o nakababata. Walang humuhusga sa gwat ng ating edad. Dito, tayo lang dalawa. Isang lalaki at isang babaeng nagmamahalan. Ipinakita ni Bernard ang kanyang kaliwang kamay, kung saan kumikinang isang simpleng gintong singsing kapareho ng suot ni Susan. Nagpakasal sila sa isang pribadong seremonya ilang buwan na ang nakakaraan. Malayo sa ingin ng Pilipinas at ng mga anino ng pamilyang Zhang at Arthur. Ang akala ko noon, ang forbidden affection natin ang wawasak sa akin. Bulong ni Susan habang pinaglalaroan ng mga daliri ng kanyang asawa. Pero ito pala ang magliligtas sa akin. Sinasabi ko sa iyo, Susan, ang mundong iyon ay walang alam sa kung ano ang totoo. Ang tanging tama sa buhay ko ay ang angkinin ka at mahalin ka sa parang alam ko. Mariing sagot ni Bernard bago niya binuhat si Susan at dinala ito pabalik sa loob ng kanyang silid, kung saan ang gabi ay muling mapupuno ng kanilang nag-aalab, malaya at hindi na pinagbabawal na pag-ibig. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni na Susan at Bernard. Nawa kayo nag-enjoy at na in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakakakilig at nakaka-inspire na kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Ngunit bago tayo magtapos, hayaan niyo pong batiin kong muli ang ating masusugid na mga taga-subaybay na sina Wilma Castor ng Hong Kong, Feb Peligro ng Bukidnon, Nuraida Daud ng Qatar, Annalyn Navarro ng Israel, at kay Agnes Suganiv ng Novaliches, Quezon City. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.